Ma'am, merong lumabas na news article saying na nag-issue na raw ng red notice ang Interpol in connection dun sa ICC arrest warrant kay PRRD. Meron po ba tayong natanggap na confirmation or detalye tungkol po doon? Okay, may lumabas na mga balita na meron nang na-issue na warrant of arrest. Interpol po tayo makikipag-ugnayan kung hihingin po ng Interpol ang tulong ng gobyerno po. In that same gathering, Vice President Duterte said that she is not endorsing any candidates for senator. Dahil na-scam na daw po kasi siya, nabudol na daw siya, apparently referring to the 2022 elections kung saan tumakbo sila ni Pangulong then candidate Ferdinand Marcos Jr. Kaya ayaw na daw po niya kasi nabudol daw po siya, baka sabihin ng mga tao'y mabubudol na naman sila pag nag-endorse siya. Kung hindi po siya nag-endorso, bakit meron po tayo napapanood na campaign ads na kasama po niya at pinagmamalaki niya ang naging trabaho o performance ni Senator Bato? So the eventualities would be including aarestuhin po. Kung yan po ang nasa sa batas, gagawin po yan. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, Vice President Sara Duterte nagulat susunod na aarestuhin si Senator Bato. Ginulat damay na sa warrant of arrest. Ayon sa nakalap nating impormasyon, binalaan si Vice President VP Sara ni Yusek Claire Castro sa balitang meron ng inilabas na red notice ang ICC. Balita kasi susunod na iwawarrant si Senator Bato, kasabwat daw kasi siya ng mga Duterte. Grabe nagulat si Vice President VP Sara, nagulat susunod na aarestuhin si Senator Bato. Ginulat damay na sa warrant of arrest. Tara panoorin natin. Okay, tayo po ngayon ay ready na po tumugon sa inyong mga katanungan. Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Ma'am, merong lumabas na news article saying na nag-issue na raw ng red notice ang Interpol in connection dun sa ICC arrest warrant kay PRRD. Meron po ba tayong natanggap na confirmation or detalye tungkol po doon? Wala pa po tayo natatanggap na anumang communication patungkol sa red notice. At nakausap din po natin si ASEC Nico from the DOJ. At as of now, tinitignan din po nila ang kanilang mga records. As of now, wala pa po natatanggap na anumang communication tungkol dyan. But any new guidance po from President Marcos or ES Bersamin about the case of PRRD in ICC? Okay, may lumabas na mga balita na meron nang na-issue na warrant of arrest. Pero as of now, sabi nga natin, hindi po namin ma-confirm agad-agad kung wala pa po kaming physical copy nung warrant of arrest. Ang sabi po kasi ng DOJ, since hindi po tayo miyembro ngayon ng ICC, may mga options po kasi ang ICC kung paano nila ito ipapaserve. Kung nagkataon po kasi tayo miyembro, pwede po itong ipadaan sa opisina po ng Pangulo o kaya po sa DOJ o kaya sa DFA. Pero maaari pa rin po tayong ituring ng ICC bilang miyembro at maaaring gawin po yung binanggit ko pong mga procedure. Pero nasa kanila po ito kung ito po ay ipapadaan nila mismo dun sa bansa kung nasaan yung taong kanilang kung gustong iserve ng warrant of arrest. Yusek, there's no change when it comes to the policy of the government na hindi pa rin tayo makikipag-cooperate sa ICC unless it's requested by Interpol. Yes, Interpol po tayo makikipag-ugnayan kung hihingin po ng Interpol ang tulong ng gobyerno po, ng pamahalaan. Ma'am, additional point lang. May I have your reaction on the statement of former President Duterte? Sabi niya kasi, what was my sin? I did everything in my time so Filipinos can have a little peace and tranquility. And, well, probably he was joking. He also asked OFWs from Hong Kong na mag-contribute daw ng something para itayo na lang siya ng monumento. Siguro po ang pagdedeklara ng isang tao na hero, dapat hindi po siya ang nagsasabi nun. Taong bayan ang magsasabi kung siya ay naging hero at paggawan siya ng monumento. Ngayon, patungkol naman po doon sa sinasabi niya na wala siyang kasalanan, marami na po tayong nadinig. Siya mismo po ang umamin sa hearing sa Quadcom at saka sa Senado. Marami siyang inamin. Unang-una, sinabi niya, na he encouraged, diba? He ordered the police officers to encourage the suspect to fight. For what? Anong purpose nun? Ang sabi niya, inamin niya,
para magamit din yung depensa. Because kapag lumaban ang isang suspect, maaari itong masabing self-defense on the part of the police officers. Pero hindi dapat ganun ang gawi. There should be a due process. We have to give the suspect, any accused, the right for this due process. Hindi tayo dapat laging cut the process. At ang sabi niya, bakit daw niya nawa yun? Para mabilis, masulba or marisolba ang problema. Mabawasan agad ang problema. Hindi ganun pamamaraan. Hindi pa ba yun kasalanan? Maybe sa mga taong hindi na biktima ng EJK at bloody tokhang, maaaring nagpupunyagi at umapalakpak. Pero paano naman po yung mga namatayan at yung pamilya na nawalan ng kanilang mahal sa buhay dahil lang sa walang due process na ibinigay sa kanila? Salamat po. Ana Bajo, GMA News Online. Morning po, Yusek. Ma'am, may we get information na po kaya kung ano po yung naging reason ni DICT Secretary Uy, bakit siya nag-resign? And kung meron na po tayong OIC, sino po yung OIC ng DICT sa ngayon? Okay. Sa ngayon po, wala pa pong nabanggit kung ano mang reason kung bakit umalis or bakit nag-resign si former Secretary Ivan Uy. Patungkol po sa OIC, alam ko na lang po sa inyo, maya-maya lang man po, yung kung sino po yung OIC na na-assign. How about ma'am si BARM Chief Minister Ahod Ibrahim? Baka may reason po tayong mabigay bakit po siya napalitan? Ibibigay na lamang po natin ang kasagutan na yan kay Secretary Carlito Galvez. Siya po ang magbibigay ng briefing patungkol po dyan. Ma'am, lilihis lang ako ng konti. Meron pong may we get palace reaction sa latest statement po ni Vice President Sara Duterte na yung OVP daw po ay iniwan na raw po ng government. Napaka-general po naman yata nung pagkakabanggit niya. Wala po ba siyang nabanggit kung paano siya iniwan? Wait lang, ma'am. Salamat sa ano po to, event sa Hong Kong. She said, salamat sa suporta nyo sa akin, sa aking mga kasamahan, sa aming trabaho, sa programa at proyekto ng Office of the Vice President. Maraming salamat po sa inyong lahat dahil kayo lang ang sumusuporta sa OVP. Ang buong gobyerno ay iniwanan na po ang OVP. Yan na naman po ang nais naman nilang iparating. Maging kaawa-awa ang OVP, maging kaawa-awa ang Vice President. Kung tutuusin po natin, siya po naman ay binigyan ng pagkakataon para ipagtanggol, idepensa ang kanyang proposed budget. Hindi naman po hinahadlangan na magbigay ng tamang budget sa OVP kung ito naman ay maipapaliwanag niya. Kumbaga sa thesis, kung ikaw ay nag-submit ng thesis, kailangan mong idepensa. Hindi pwedeng sabihin mo sa iyong panel of judges, kayo na pong bahala magbigay sa akin ng grade, basta yan na po ang thesis ko. So wala pong nang iwan sa kanya, baka po siya po ang nang iwan sa gobyerno. Thank you, ma'am. Ivan Mayrina, GMA Integrated News. In that same gathering, Vice President Duterte said that she is not endorsing any candidates for senator. Dahil na-scam na daw po kasi siya. Nabudol na daw siya, apparently referring to the 2022 elections, kung saan tumakbo sila ni Pangulong then candidate Ferdinand Marcos Jr. under the platform of unity and transparency. Kaya ayaw na daw po niya kasi nabudol daw po siya. Baka sabihin ng mga tao'y mabubudol na naman sila pag nag-endorse siya. Kung hindi po siya nag-endorso, bakit meron po tayo napapanood na campaign ads na kasama po niya at pinagmamalaki niya ang naging trabaho o performance, kung mayroon man, ni Senator Bato? Ano po ba ang maitatawag doon? Siya po ba nagsasabi ng katotohanan dahil meron po siya in-endorse na kandidato? Pangalawa po, kung na-scam po siya ng Uniteam, is it not the other way around? Hindi naman po siguro inakala din ng miyembro o ng mga miyembro ng Uniteam na mabilis magagastos ni VP Sara yung 125 million pesos na confidential funds in just 11 days. Hindi naman po siguro inisip nila yon.
at nagbigay ng tiwala sa kanya. Hindi rin po din siguro inisip ng unit team noon na siya may mga kakilalang assassin. At hindi rin po siguro inisip ng unit team noon na ang gustong continuation, kasi parang meron po sinabi na dapat may continuity. Pero hindi rin po papayag ang Pangulo na ituloy po yung sinasabing bloody tokhang at EJK. Maaaring isa po yung sa mga dahilan kung bakit inayawan din ni VP Sara. Dahil hindi po lahat ng ginawa ng dating administrasyon ay susundin ng pikit mata ng Pangulo. Thank you. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, balikan ko po yung ICC. When PCO Secretary Jay Ruiz issued a statement Sunday, he said, we heard about the supposed arrest warrant against the former president. Can we know exactly what was the basis of Secretary Ruiz? Yung basis ng kanyang information for that? Okay, papansinin niyo po, nagbigay po siya ng statement Sunday. Lumabas na po yung article sa Rappler Saturday night, 10:20 p.m. So, hindi lang naman po ako, hindi lang din po kayo, hindi lang po si Secretary Jay ang nakarinig. Pati po ang Pangulo, ang dating Pangulong Duterte ang nagsabi mismo na siya'y nakadinig. So, hindi naman po pwedeng i-deny ni Secretary Jay na wala siyang nadinig patungkol sa issuance ng warrant of arrest. So, in general po rin, again, yung sinabi niya, dahil marami sa atin ang nakabasa ng article na ito. Kaya sinabi lamang po niya na handa po ang gobyerno na in any eventuality ay a-action po tayo. Yan lang po ang nais niya sabihin. Okay, so it's based on the article. Wala po tayong primary source or any other info from, say, agencies or external sources like the ICC or Interpol? As of the moment po, wala pa po tayong nakukuhang communication, official communication. Pat kung meron na po tayong official copy, ipapakita po agad namin sa inyo. Regarding his statement, Yusek, that the government is prepared for any eventuality, can you elaborate on those eventualities, including yung na-foresee yung worst case scenario in case this happens? Handa naman po ang law enforcement agencies natin kung ano po ang sinasabi ng batas, kung kinakailangan po na iserve yung warrant of arrest because of the request of Interpol. Ano man po ang mangyayari, basta po nasa legal, gagawin po yan ng pamahalaan. So the eventualities would be including arestuhin po yung former president. Kung yan po ang nasa sa batas, gagawin po yan. How about unrest or unrest or baka yung mga posibleng gulo na idulot nito, handa rin po? Opo. Kasama po yun sa senaryo. Pipigilan po natin magkagulo. Ang gagawin lamang po talaga natin ay kung ano yung naaayon sa batas. So, kung tayo naman po, ito naman din po ang pakiusap natin, kung mangyayari po ito. Yung mga tao, ang taong bayan, kung sino man yung mga supporters, makinig na lang po kayo kung ano yung sinasabi ng batas. Huwag na po tayong makialam kung inyo pong ang gagawin ay hindi naman po naaayon or labag sa batas ang inyong gagawin. Tingnan nyo na lamang po kung ang pagsisilbi, halimbawa po magsisilbi ng warrant of arrest at lahat naman po ay ayon sa guidelines at ayon sa rules of law. Huwag na lang po sanang maging matigas ang ulo ng ibang taong bayan para pigilan to, katulad nung nangyari sa panahon po ng pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Salamat po. Han Soberano, Bombo Radio. Ma'am, good morning. Just want to go back doon sa kay Ahod Ibrahim, ma'am. May mga report kasi na there might be kaguluhan po daw na mangyayari na dahil nga sa pag-replace kay Ahod Ibrahim as Chief Minister. Alam po ba ito ni Presidente kung ano yung magiging impact sakali na natanggal sa pwesto si Ibrahim, and then yung may instruction ba siya sa Armed Forces of the Philippines and other law agencies, kung law enforcement agencies, kung anong gagawin sa possible na magkaroon ng unrest po sa BARM? Sa kasalukuyan po, wala po tayo nakikitang anumang maaaring maging dahilan para magkagulo kung magkakaroon man po ng transfer of power sa BARM. At ang katauhan po nitong si Chief Ahod Ibrahim, isa po siya sa mga proponent
of peace process. So hindi po natin nakikita sa katuuhan po ni Chief Ibrahim na ganoon po ang mangyayari. At sabi ko nga po, ang lahat ng detalye pong ito ay sasagutin po ni Secretary Carlito Galvez. On other issues, ma'am, reaction lang from the palace. Representative Robert Ace Barbers urged Malacanang to also conduct an investigation on alleged granting lease to at least 85 Chinese-owned firms by certain LGUs at mag-ooperate sila at ine-exploit ang coastal waters and agri-land sa Bataan, Zambales, and Pangasinan. So accordingly, nakakaapekto po ang kanilang operasyon sa kabuhayan po ng mga local fisher folks. Alam po ba ito ng Malacanang, ma'am? Sa ngayon po, hindi pa po natin nakakausap ang Pangulo patungkol po dyan at aalimin po natin ang pinakahuli na report or reaksyon ng Pangulo patungkol po dyan. Aalimin po natin the soonest possible. Thank you, ma'am. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ay ma'am, regarding yung recent na Tanimbala incident in NAIA, alam na po ba ito ng Presidente? Ano po ang reaksyon niya and kung may directive na po siya to prevent this from happening again? Yes, hindi po maganda kung ito po ay mauulit. So ito po talaga ay paiimbestigahan ng Pangulo at sa tulong na rin po ni DOTR Secretary Vince Dizon. Pag iimbestigahan po ito at kung ito may katotohanan, maaari po na ang nagsagawa nito ay maaari matanggal sa kanyang trabaho. So dapat po ang lahat ng, lalo-lalo na po, kung mga turista po, mga kapwa Pilipino natin, ang magiging biktima ng ganito, hindi po ito papayagan ng Pangulo. So may kailangan po managot kung mayroon dapat managot after thorough investigation. May we know po kung ano po yung naging pagtanggap ng Pangulo dito sa balita na ito? Nagalit man siya, no, nadismaya sa nangyari? Ang Pangulo naman po kasi ay laging sasabihin na dapat munang imbestigahan. Hindi po kasi siya agad nagbibigay ng kanyang konklusyon hanggat hindi po kumpleto ang pag-iimbestiga na dapat gawin. Christian Yusores, Radio 630. Good afternoon po, Yusek. Yung tungkol naman po doon sa kaso sa immigration na pinatakas di umano yung isang Korean fugitive, alam na din po ba to ng Presidente at saka ano po yung reaction niya, especially at the top po na hindi pa resolve yung case noon na pagtakas din nila dating Mayor Alice Go? Opo, nagkaroon na po ng press briefing ang Bureau of Immigration sa pamamagitan po ni Commissioner Viado. At ito po ay nahuli agad. Agad-agad po nahuli ito. At ayon po sa kanilang investigasyon ay mayroon pong sangkot na mula taga Bureau of Immigration. Kaya po itong dalawang to na sangkot at malamang po ay mayroon pang iba at iniimbestigahan pa po ay tinanggal agad-agad sa kanilang posisyon. At ngayon po ay sinampahan na nga rin po ng kaso sa DOJ. Ang kaso pong sinampahan nila yung violation Article 223 ng Revised Penal Code, conniving with or consenting to evasion. Meron pa pong, so yun po, ang mga ibang mga kinaso niya po at alamin pa rin po natin kung ano pang, maliban pa po sa criminal case, nagpe-prepare na rin po sila ng administrative case para dito sa mga sangkot sa nasabing pagtakas ng Koreano. Sorry po. Sa institution ma'am ng BI, may directive po bang specific ang Pangulo kung kailangan bang linisin? Kasi this is not the first time na na-involve ang immigration sa mga ganitong klase ng kaso po. Opo. Kapag ka po ganyan may nangyayaring anomalya, hindi po ito pinapalagpas ng Pangulo. Lagi po ito sinasabihan kung sino man po yung pinaka-head ng agency na dapat, kung dapat magkaroon ng investigasyong maagaran, dapat gawin po at dapat bigyan ng solusyon ang anumang issues o problema. Sige po. Alvin Baltasar, Radio Pilipinas. Yusek, magandang umaga po. Yusek, babalik lang ako doon sa onset ng tag-init. Any directive coming from the President doon sa mga concerned government agencies doon sa mga preparations na dapat gawin? Okay po. Katulad mo nung report ko po kanina, nung nakaraan linggo, nung nakausap ko po ang DA, sabi nga po natin, patungkol po ito sa stress sa animal, lalo na yung mga
baboy, at saka yung manok. Ang sabi po sa atin ng DA, hinahanda rin po natin ang mga may-ari po ng backyard farm at yung mga big farms. Pero ayon nga din po sa kanila, since mga eksperto na rin po ang mga tao at sanay na rin sa epekto ng gitong kondisyon. Ang binibigay na lamang po ng DA ay kung ano po ang magiging additional problem, pero karamihan po ay mga information dissemination na lang po ang ating ibinibigay. Pero kung may iba pa po at mas matitindi pa ang magiging problema, handa naman po ang ibang mga ahensya ng gobyerno na tumulong. Yusek, and doon sa data na ipinesent yung kanina doon sa tourism, na nasurpasan natin yung mas magandang performance ng pre-COVID, is this a reflection na maayos talaga ang peace and order natin sa bansa? Maaari po. Maganda po yung punto po. Dahil kung hindi po, hindi maganda ang peace and order sa Pilipinas, mas malamang po matakot ang mga turistang pumunta sa atin. Pero dahil nga tumataas po ang bilang ng mga turistang pumunta sa atin, naungusan na nga po yung pre-COVID time natin. So, ibig sabihin po, hindi natatakot ang mga turistang pumunta sa ating bansa. Salamat po, Yusek. Jean Mangaluz, Philippine Star. Good afternoon po. Former President Rodrigo Duterte flew to Hong Kong over the weekend, and some are making the connection that this could be in relation to the ICC arrest warrant. So as seen in the case of Alice Go and former presidential spokesperson Harry Roque, may history yung government of high-profile personalities traveling outside of the country kung may issues. So how is the government preparing for this if President Duterte should flee? If President Duterte would flee the country. Okay, as of now, we are not thinking nor contemplating about the President evading the law. So maybe I could not answer as of the moment. It's kind of hypothetical. We cannot conclude that there is this propensity on the part of former President Duterte that he would escape, considering he was the one who asked for this. Bakit? Sinabi niya sa Quadcom hearing, handa siya harapin ang ICC. Pinamamadali nga niya yung ICC. Di ba sabi niya, hurry up. At ang sinabi pa niya, tomorrow, bukas na bukas din, kung gusto niyo mag-imbestiga. And if you will put me in prison, I will rather rot in jail. So, kaya po yung mga kababayan natin, dapat mag-relax dahil hiling po ito mismo ng dating Pangulong Duterte. Follow up. Sorry. So we also don't know where Harry Roque is. He admitted that he evaded Congress and the BI said that he left the country illegally. Does the President have a directive on this? Actually, according to the BI, they has this intelligence information on the location of Harry Roque. But as of the moment, I will not divulge on that. It may be too confidential for me to divulge any operation on that. Go ahead. Yusek, talking about eventualities in relation to the Hong Kong question, no? So you mentioned hindi naman natin na-assume na he will evade the law, the former president. So what happens if in case yung red notice na issue habang nasa Hong Kong siya? Ano po ang mangyayari doon? Paano ang gagawin ng gobyerno doon? Since nasa Hong Kong po siya, kung doon maisaserve yung red notice, ang makikipag-ugnayan po sa Interpol ay ang gobyerno po ng Hong Kong. Pagkakataon lang po yata, ang Hong Kong ay hindi miyembro ng Interpol. So, let's just cross the bridge when we get there. Hindi po natin masasabi dahil nasa ibang bansa po siya. Ngayong Marso, ipinagdiriwang ng buong bansa ang National Women's Month. At noong March 8 naman, ipinagdiwang ng buong mundo ang International Women's Day. Magandang balita ang hatid ng Philippine Commission on Women nang itinalaga nito na pang 25th ang ranking ng Pilipinas globally sa Global Gender Gap Index. Out of 148 countries at ikatlo naman ito sa Asia Pacific noong 2024. Sa pamamagitan ng mga patakaran at inisyatibo na ipinatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.,
Sa tulong ng PCW, patuloy na nangunguna ang Pilipinas sa pag-close ng gender gap, sa pagtuligsa sa gender inequality, at sa pag-empower sa mga kababaihan. Good news din ang hatid ng Department of Tourism dahil base sa kanilang pinakahuling tala, nalampasan na natin ang pre-COVID tourism revenues. Ibig sabihin, umabot sa 65.3 billion pesos ang tourism revenues nitong Enero ng kasalukuyang taon. Ayon sa DOT, bumisita ang mahigit kumulang 1,167,908 na turista sa bansa ngayong nakaraang Enero at Pebrero. Inaasahang patuloy ang pagtaas ng ating revenues sa mga susunod na buwan, lalo sa pagpapatupad ng mas maayos na mga proseso patungkol sa immigration. Sa ibang balita, kahit na hindi pa idinideklara ang pagsisimula ng tag-init o dry season, naitala na ng Pag-asa nitong nakaraang linggo ang pinakamataas na heat index sa bansa ngayong taon. Inaasahan ang pagpapatuloy ng mataas na heat index na aabot sa 40 to 41 degrees Celsius sa Metro Manila at ibang probinsya. Matinding pag-iinit ang payo, or rather, matinding pag-iingat ang payo ng Pag-asa sa panahong ito para maiwasan ang heat stroke. Para bigyan po tayo ng karagdagang detalye tungkol sa heat index, kasama natin ngayon si Pag-asa Assistant Weather Services Chief at Spokesperson, Ms. Annalisa Solis. Good morning, Ms. Annalisa. Good morning po sa ating lahat at magandang umaga po sa lahat ng nanonood nakikinig. So, hindi pa po officially na dineklara ng Pag-asa or DOST Pag-asa yung panahon ng tag-init. Bagamat ngayon ay nakakaranas tayo ng medyo mga maiinit na temperatura or alinsangan, pero nandyan pa rin po yung epekto ng shear line at northeast monsoon at easterlies. So, kung sakali po na unti-unti na po na mawala itong northeast monsoon natin or amihan, dun po tayo makakapag-monitor kung magkakaroon na po tayo ng imminent termination ng northeast monsoon at papunta na po tayo or patungo na tayo dun sa warm and dry season months natin. Okay na. May question? Ay, teka lang po. May question po? Okay, sige po. Question. What kind of summer are we expecting this year? Last year, nagka-El Nino ho tayo. And this year, what kind of extreme temperatures are we expecting? Although makakaranas pa rin tayo ng mas mainit na temperatura, pero kung hahambing natin last year, mas mainit last year. So, mas mainit ang tag-init natin last year kumpara ngayon dahil meron tayong strong El Nino at maraming record-breaking na mga temperature at matataas na heat index. Despite nan, possible din na magkakaroon tayo ng mga matataas na heat index, mga pwedeng pumalo ng 48, 50, and yung ating temperature na maximum daytime ay pinipredict natin ay posibleng mas mataas pagdating po ng katapusan ng April or yung first week ng May. So, doon tayo nakakaranas ng medyo mas maiinit ang temperature natin, mga around 39.6 or 39.8. So, hopefully, sa ngayon, hindi pa naman tayo nakakapag-predict ng possible na pumalo ng 40 yung ating maximum daytime temperature. But, yung 52 last year na mataas na heat index, may posibilidad pero in an instant lang, hindi po widespread na mga lugar. Good morning po, ma'am. Ma'am, may mga gagawin po ba tayo or i-improve na weather monitoring infrastructures for 2025? And how will this enhance accuracy and disaster preparedness? Thank you po. So ngayon sa patuloy po, yung Pag-asa Modernization Program, so patuloy pa rin po yung pagkuha natin ng mga infrastructure at yung mga latest natin na technology. At isa na dito sa may heat index natin kasi nakikita natin medyo subjective kasi din yung ating heat index kasi ito yung ano yung damang init na nararamdaman. So, ibig sabihin, maraming assumption ang pinagbabasihan natin dito. So, dahil dyan, so meron po tayong locally funded project po na kung saan
mapa-improve natin itong heat index forecast natin. So, magkukuha tayo ng instrument yung tinatawag na wet bulb temperature meter. So, ito yung parang magsasabi siya kung ano yung posibleng maramdaman ng isang human discomfort kapag ganito yung mainit na temperatura or yung mataas yung relative humidity. So, mag-a-acquire po ng instrument ang Pag-asa this year. Before we proceed with the questions related to Pag-asa, I believe Ma'am Annalisa has a presentation po. So, Yeah. Okay. So, ito po yung latest public weather forecast natin. So, sabi nga po natin, medyo hindi pa magganong kainit. So, marami pa rin pong nakakaapekto ng mga rain-bearing weather systems tulad ng shear line, easterlies, at yung northeast monsoon. Bagamat yung northeast monsoon natin na andito lang sa may extreme northern Luzon, so nakakaapekto pa rin po at posible pa rin pong makaranas tayo ng surge ng northeast monsoon at least next week. And itong shear line po this week ay possible naman po na mawawala na. So nakakaranas pa rin po na maraming mga pag-uulan dulot ng shear line, easterlies at northeast monsoon yung mga ibang bahagi ng ating bansa. Next po. So, ito po yung ating forecast heat index. Ito po ay pinapalabas ng Pag-asa every 5 p.m. daily. So, yung first 2 days po ng forecast natin at yung pong recorded or yung computed heat index during the past 5 days. So, nakikita po natin dyan, hindi masyadong matataas ang ating heat index na forecast for the next 2 days except dyan sa may parte ng San Jose Occidental, Mindoro na makakaranas sa mga around 42 yung heat index. At kung titingnan natin during the past 5 days, so mangilan-gilan lamang yung mga lugar na medyo mataas yung heat index na pumapalo from 41 up to 43 yung naandun sa orange shades natin. So unti-unti po kapag nag-terminate na tayo ng northeast monsoon, madadagdagan na itong mga lugar na ito na makakaranas ng mataas na heat index. Next po. Ito po yung forecast ranges ng ating extreme temperature. So, ito yung maximum daytime temperature. Hindi po ito yung tinatawag nating heat index or damang init. So, ito yung natatala o naisusukat ng mga instrumento. We could get as high as more than 39.6 at sabi nga po natin, dyan sa may parte ng Northern Luzon area, particularly dyan sa Cagayan Valley area, nakakapagtala tayo ng mas matataas or maximum daytime temperature. At yan nga po ay sa may pagdating ng Mayo. Next po. So, ito naman po yung mean temperature, yung average ng maximum at minimum temperature, yung nighttime at daytime temperature. Yung mga kulay pink at red shades po, yan po yung mga lugar na posibleng makaranas ng mas mainit kaysa karaniwan, yung kanilang temperatura mararanasan. At kung titingnan natin sa tatlong mapa from March, April, May, yung Mayo, yung maraming pink at kulay pula. Ibig sabihin, nandyan po yung kasagsagan ng mas maiinit ang ating temperature at posible din po, nandyan din po yung kasagsagan ng mataas na alinsangan or heat index. Next po. Bagyo, so inaasahan po natin 6 to 13 na bagyo mula March hanggang August. At kung titingnan po natin kung buong taon, mga around 16 to 19 po, yung pinipredict nating bilang ng bagyo ngayong taon, which is below average po kung titingnan natin. Next po. So, I think yun lang po. At ito po yung ibig sabihin ng heat index natin, kung gaano ba kainit na panahon, yung feels like natin or apparent temperature. So, tandaan lang po natin na yung heat index ay human discomfort level. Hindi po siya maaaring i-apply sa hayop, sa halaman, sa ibon, or sa anong building or bagay po. Dahil iba-iba po yung sensitivity ng iba't ibang bagay. Kaya yung heat index ay base lang po or applicable sa human discomfort level. So kung ibon po kasi halimbawa mga halaman, mas sensitive sila sa humidity. So may mga ibon na mas sensitive naman sila dun sa solar radiation or yung talagang ambient temperature. At kapag building naman po, nakasalalay din naman hindi lang yung temperature kundi yung hangin. So ibig sabihin po, hindi masusukat na sinasabing heat index kapag sinabing mataas ang pag-asa na mataas ang heat index ng 42, 50, hindi po siya applicable sa hayop, sa halaman, or dun sa building. Sa discomfort level lang po natin na kung saan iba-iba yung assumption natin na ginagamit. So, yun po. Yun lang at thank you po. Follow-up question from Clay Pardilla, PTV.
Ma'am, follow-up ko lang po yung question ni Kuya Ivan. Tama po ba na hindi dahil hindi less na mainit ngayon, hindi pa rin mapanganib? Depende rin kasi yung temperature kasi hindi, yung dry bulb temperature, yung tinatawag na temperatura ng hangin, at saka po yung tinatawag na relative humidity. So bagamat mababa ang temperatura minsan, pero napakataas po naman ng relative humidity. So mataas din po yung alinsangan natin. Kasi itong relative humidity, ito yung nagbibigay sa atin ng mas dagdag na ramdam na init natin or damang init. So lalong-lalo na po kapag warm and humid, mas mataas po ang ating heat index kaysa warm and dry. Anong ibig sabihin ng warm and dry? When we think of warm and dry, mas maraming kaulapan, mas cloudy, mas maraming moisture ang hawak ng ating atmosphere. Ibig sabihin, kapag nagpawis po tayo, mahihirapan tayong mag-release ng ating pawis. Whereas kapag warm and dry, so yung clear sky po, so kokonti lang yung moisture na hawak ng ating atmosphere, mas mabilis po tayong mag-release ng ating pawis. So therefore, mas bumaba yung alinsangan natin. So, pero depende rin po sa time of the day kung kailan nagkakaroon ng mas maraming kaulapan at nagkakaroon ng clear sky. So, kung maghapon, clear sky, and then sa hapon naman ay makapal na yung ulap, and then pagdating sa gabi, nandiyan na po yung alinsangan natin. So, hindi na makakalabas yung tinatawag na singaw ng ating kalupaan. Ayun. Sam Mandanilla, Business Mirror. Good afternoon. Good morning, ma'am. Itanong lang po namin kung ano yung possible reason kung bakit below average yung expected nating typhoons to this year compared dun sa previous years. Opo. Ang tinitingnan po natin dito is yung based on climatological normal o average. Dahil sa ngayon po ay merong La Nina alert pero nagpapunta po tayo or patungo tayo sa ENSO neutral condition. So usually po kapag ENSO neutral condition, ang average po na bilang na bagyo natin is around 19 to 20. So kung i-consider din naman po natin yung trend nung bilang ng mga bagyo during the past 65 years based dun sa historical data natin, decreasing po yung trend. Kaya that is why 16 to 19 po yung ating forecast na bagyo based dun sa historical trend at based dun din po dun sa average na bilang ng bagyo kapag walang El Nino or walang La Nina. Okay na po. No more questions. Okay. Thank you very much, Ma'am Annalisa Solis from Pag-asa. Thank you very much, Ma'am Annalisa. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.